salamat po sa gabing ito na pinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa lakas ng katawan, sa banibagong pagkakataon, sa opportunity for us to study your word, to express, Panginoon, yung ganito pong mga pag-aaral. Nakasama po yung mga kapatid namin na nasa online. Patuloy mo nga pong pagpalain ang session na ito. Patuloy kang maitaas at malawalhati. Hayaan mo, Panginoon, pag-usapan namin ang iyong katapatan at ang iyong pag-ibig po sa bawat isa. Bless this night and we commit this to you, yung connection namin, yung mga nagjo-join sa amin, Panginoon, ayusin, maging maayos nga po yung kanilang connection. Muli, sa iyo po lahat ng papurit pa, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ayan. Okay, punta na tayo sa ating series, Who is God? Last week ay napag-usapan natin together with Kuya Alan, sa review lang po, ay yung topic natin is about, yung part 1 is God, our Creator. Napakaganda nung napag-usapan natin last week. Again, you can watch it po sa YouTube para po matunghayan natin ano ba yung ibig sabihin nung sinasabi natin God, our Creator. In review, pag-usapan natin last week that ang Panginoon ay God creates out of nothing. And then God creates, everything God creates is good. And napag-aralan din natin that you were created by God and He has a purpose for your life. And we can be new creation in Christ. Alam natin na lahat ng ginawa ng Panginoon, God created everything out of nothing. He just said the word. Kaya sabi niya, let there be light, and there was light. Hanggang doon sa ika-6 na araw. And then, nung sa Genesis 1:31, everything God creates is good. Di ba sabi doon sa Genesis 1:31, God saw all that He had made, and it was very good. At alam nating lahat that you and I were created by God, at meron siyang purpose po sa ating buhay. Have you asked yourself, ano ba yung purpose ko sa mundong ito? Dahil kung wala po, palamang ay parang sinasabi natin na parang hindi mo, parang kang sumusuntok sa buwan. Sabi nga doon sa Psalm 138 verse 8, okay, the Lord will fulfill His purpose for me. Your love, O Lord, endures forever. Do not abandon the works of your hand. As we keep on asking ourselves, sino ba talaga ako? Who am I? Bakit ba ako naririto? Why am I here? At saan ako papunta? Where am I going? Lagi natin tanungin sa sarili natin yung mga basic question of life dahil dito natin makikita po na ang tanging kasagutan sa lahat ng tanong na ito ay sa Diyos lamang po natin talaga matatagpuan. Kaya nga sa gabing ito, alam natin that we, the Lord, created us for a purpose. At merong isang kanta na sinabi doon, the reason why I live is to worship you. Hindi tayo nilikha ng Panginoon nang wala lang, at hindi naman tayo nilikha na parang nagkaroon lamang ng aksidente. Well, in fact, sabi nga po doon, habang tayo ay pinoform ng Panginoon doon sa bahay bata ng ating nanay, alam natin na meron ng magandang plano ang Diyos sa ating lahat. Di ba? Sabi doon sa Psalm 139, I am fearfully and wonderfully made. And we are made for a purpose. At ang pang-apat na napag-aral natin last week, sabi doon, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has become. Alam natin na tayong lahat ay gano'n na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. At sabihin natin kahit na nasira yung plano ng Panginoon dahil nga doon sa disobedience ng tao, still, sa lahat ng tatanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay tinatawag na bagong nilalang. Bukod sa meron kang purpose, you are new creation in Christ. Dahil ayaw ng Panginoon na tayong lahat ay malubog sa impyerno, at ayaw rin ng Panginoon na tayo ay mapahamak. Kaya nga, sa harap ng Diyos, kilala ka niya sa iyong pangalan, hindi sa iyong kasalanan. Bilang ng Panginoon ang hibla ng iyong buhok. Meaning to say, from inside out, the Lord knows us. Bakit? Dahil nilikha niya tayo for a purpose.
Amen po. Ayan. May mga ilang sumagot. Meron nga ba? Ayan. Sige po, pangalawa. Pag-aralan natin. Who is God? Yung una, God our Creator. And tonight, we will talk about God is a personal God. Sabi doon, God desire to reveal Himself to us. Bakit pa gustong ihayag? Bakit ba nais ng Diyos na ipahayag ang kanyang sarili sa ating lahat? Doon niyo ba natanong na bakit ako nilikha ng Panginoon para saan? Sabi nga, tayong lahat, ang reason kung bakit the God desire to reveal Himself to us, ipahayag ang sarili niya sa atin, para malaman natin kung sino ba ang Diyos. Kung sino ba siya sa buhay natin. At alam natin that God is our Creator, tayong lahat ay Kanyang nilikha. Dito makikita natin yung Kanyang kapangyarihan, yung pagiging creative niya, at yung Kanyang kapangyarihan. At the same time, hindi naman natin talaga alam na ang Diyos ay, hindi natin malalaman na ang Diyos ay banal at punong-puno ng awa kung hindi natin siya pag-aaralan. That is the reason why gustong ipahayag ng Panginoon ang Kanyang sarili sa iyo at sa akin. So paano natin gagawain yon? Since sabi doon, God is a personal God. Di ba sabi doon sa 1 Timothy 1:17, now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Sabi doon, since ang Diyos ay isang persona, hindi siya hangin, hindi rin siya parang kathang-isip. Alam natin na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay siya yung totoong Diyos. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Okay? At alam natin na ang difference between our true God and all others God is walang naglikha sa ating Diyos. Dahil siya ay magpawalang hanggan. At siya ay mananatiling eternal. Okay? At the same time, sabi doon, God has no beginning and will have no end. Siya ay buhay, siya ay nasa langit, at siya po ay nagro-rule over the whole earth. Diba sabi nga natin, He is the Alpha and the Omega. At alam natin lahat na yung Diyos na ating pinaglilingkuran, yung Diyos na ating pong pinaniniwalaan, alam natin that lahat ng problemang meron tayo, okay, ay dahil ang tao ay mayroong maling konsepto tungkol sa Diyos. Kapag hindi po natin naintindihan kung sino ba talaga ang Diyos sa buhay natin, dito magkakaroon ng tinatawag na maraming conflict at maraming kalungkutan. Halimbawa, kung tayo ay hindi naniniwala na ang Diyos ay mapagpatawad, tayong lahat ay patuloy na ilulugmok ng guilt feelings. Kaya naman maraming pagkakataon kapag ang isang tao ay hindi niya alam na ang Diyos ay nagpapatawad ng kasalanan, ang tao ay mananatiling parang lumulugmok, nagpapailalim lalo o lalong nababaon sa kasalanan dahil hindi niya alam na God will forgive sin. So knowing God sa ating puso, sa ating isipan at sa kanyang lahat ng ginagawa sa atin, kapag alam natin na ang Diyos ay mapagpatawad, tayong lahat ay magkakaroon ng lakas, ng comfort, at mararanasan natin yung victory in our lives. Kaya yung tanong, kilala ba natin talaga ang ating Panginoon? Okay? So merong tatlong bagay na kung saan pinakita ng Diyos kung sino siya sa harap ni Moses. Okay? Pag-aralan natin dun sa Exodus 3 and 4. Number 1, sabi doon, what were God's revelation about Himself to Moses? Lahat tayo ay makaka-relate dito dahil si Moses ay katulad din po nating tao. Pero nung siya mismo ay personal niyang nakausap ang Panginoon, personal niyang na-meet ang Panginoon, dito ay pinakita ng Diyos kung sino siya sa buhay po nating lahat. Una, God's revelation about Himself to Moses. Una, God is holy.
God is a personal God and God is our Savior. Doon tayo sa number 1. God is holy. Halimbawa, tayong lahat, sa mga kasama natin sa Facebook Live, sa YouTube, yung kasama rin natin sa Zoom at sa simbahan. Halimbawa, tayo ay imimit tayo ng isang taong pinakasikat, isang taong makapangyarihan, isang taong famous, mayaman, at nandyan lang siya sa ating tabi. Ano kaya yung mararamdaman natin? Di ba? I remember nung nanood kami nung Backstreet Boys concert, no? Ang layo-layo na nung mga singer, and yet many people are talagang nagtitilian, yung nagsisigaw, tumatalumpan, as if they want to be with them ng mas malapit. Di ba? Ganong kalayo, pero feel mo yung crowd na gustong-gusto nila yung ganong mga pagkakataon. What if, kung ano kayang mararamdaman mo kung yung Backstreet Boys ay katabi mo lang? Baka himatayin yung iba sa tuwa, ano? Tama? Paano kung sakaling ngayon sa kinauupuan natin, biglang lumabas ang Diyos sa tabi natin? Ano kayang mararamdaman natin? Ano kaya yung gagawin natin? Di ba? Pwedeng gawin ng Panginoon yan kasi makapangyarihan siya eh. All of the sudden, habang may ginagawa ka, o ngayon na nakaupo ka, o ngayon nanonood ka, what if God suddenly appear before you? Okay? Tungahin natin doon sa sinabi sa Exodus 3:5. Ang sabi doon, "Do not come any closer," God said. Sabi niya kay Moses, "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground." Alam natin that ang Diyos ay banal. At sabi doon, and wherever His presence, kung saan ang presensya niya, nandun ang kabanalan. Kaya naman sabi doon, tayong lahat, we must sanctify, tayo ay humingi ng tawad, ialay natin yung ating sarili sa Panginoon, magpakabanal tayo, and respect His presence. Tama? Ganun yung gagawin natin. At alam natin, si Moses, habang nag-a-approach, papalapit siya doon sa burning bush, doon sa bundok ng Horeb, ay sabi doon, nakita niya yung burning bush na hindi namamatay pero nagko-consume ng flames. At alam natin, doon sa burning bush na iyon, the angel of the Lord speaks. At ang sinabing unang command ay, sabi doon, do not come any closer. Bakit? Kasi siya ay banal. Pangalawang utos kay Moses, take off your sandals. Why? Because this is a holy ground. Ito yung pinatutunghayan doon sa Mount Horeb. At alam natin na yung entire mountain where God would reveal Himself to Moses and the people of Israel. Ito yung bundok na kung saan ipapakita ng Diyos kung sino siya at kung sino siya kay Moses. Sa panahon po natin ngayon, sa New Testament, sa lahat ng naniniwala kay Jesus bilang ating Panginoon, sabi doon, tayong lahat ay tinawag niyang magpakabanal. Tayong lahat ay tinawag niya na kung saan ay mga anak ng Diyos na kung saan we should be holy. 1 Peter 2:5-9. Pangalawa, ang sabi dun sa 1 Samuel 2:2, there is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. Ibig sabihin, sa presensya ng Panginoon, there is nothing evil in Him. Dahil siya nga ay banal, walang kasamaan. Okay? Even yung mga anghel sa langit, ang sabi nila, holy, holy, holy is the Lord Almighty. Pag binanggit po ang isang salita ng 3 beses, ang ibig sabihin ay dinidiin at sinasabing may pagdiin na ang Diyos ay banal, banal, at banal. At makikita rin natin yung kabanalan ng Panginoon doon sa Isaiah 59:2.
Di ba? Ang sabi doon sa Isaiah 59:2, but your iniquities, ang iyong kasalanang paulit-ulit mong ginagawa, have separated you from God. Ang iyong kasalanan, your sins, have hidden His face from you so that you will not hear. Di ba parang kapag tayo ay parang nasanay ng gumagawa ng kasalanan, parang wala nang effect. Yun ang dating, ano? Kapag ang isang tao ay patuloy na paulit-ulit siyang gumagawa ng kasalanan at ang kasalanan ito ang nagpahiwalay sa kanya, sa Diyos. Di ba parang yung feeling natin, parang hindi ko na nafe-feel si Jesus sa buhay ko. Tanungin mo muna yung sarili mo. Dahil siya ay banal at ang kasalanan natin ang nagpahiwalay sa kanya, kaya naman sabi doon, your sins, ang kasalanan nating lahat, have hidden His face from you so that you will not hear. Sa harapan ng Panginoon, ang kabanalan ng Diyos, ayaw niya ng kasalanan, hindi niya tinotolerate yung lahat ng mga karumihan sa buhay natin kapag tayo ay lalapit sa kanyang presensya. Kaya sabi niya kay Moses, di ba? Huwag kang masyadong lumapit at hubarin mo yung sandals mo. Ibig sabihin, banal ang lugar na ito. Kaya naman sabi doon, dahil ang Diyos ay mahal tayong lahat, all of us are welcome to His presence. Gusto niyo yon? Tayo ay lumalapit sa Panginoon, sa kanyang presensya, pero He cannot tolerate the sin in us. Dahil siya ay banal at ang kasalanan na nagpahiwalay sa atin sa Diyos, sa araw-araw po ng ginagawa natin, nakikita natin ang kabanalan ng Diyos. Paano kung lumagpak? Paano kung sumablay? Ang ganda ng pangako ng Panginoon, 1 John 1:9. Dahil ang Diyos ay banal, ang sabi doon sa 1 John 1:9, if we confess our sins, kung hihingin tayo ng tawad sa Diyos, kung magbabago tayo ng isip, ng ating puso sa kasalanan, tayo ay kanyang patatawarin sapagkat siya ay tapat, hindi nanunumbat, na patatawarin tayo sa lahat ng ating kasalanan. At ang sabi doon, at tayo ay kanyang lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Sa lahat ng mali, sa lahat ng mga bagay na ayaw ng Panginoon, sabi doon, kanya itong patatawarin. Pero hindi ito license to sin. Gagawa naman, may kakilala akong ganun, malapit sa puso ko ito. Lagi niyang sinasabi, gagawa na lang ako ng kasalanan kasi patatawarin naman ako ni Jesus pag humingi ako ng tawad. Oo nga, patatawarin ka. Pero, ang totoong humihingi ng tawad sa Panginoon, dapat ito ay may pagbabago. Pagbabago ng isip, pagbabago ng puso tungkol sa kasalanan. Kaya kung tayo ay lalapit sa ating Panginoon dahil siya ay banal, tayo rin naman ay tumalikod sa ating mga kasalanan. Nandiyan pa po kayo. Tayo ay hayagang makakalapit sa presensya ng Panginoon dahil sa harap ng Panginoon, tayo ay kanyang lilinisin, tayo ay kanyang tutubusin, tayo ay kanyang huhugasan. Ganyan ang kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoon. Ang tanong, is there are sins? May mga kasalanan ba tayong kailangan nating ihingi ng tawad? Meron ba tayong mga kasalanang paulit-ulit nating ginagawa? Patago, hayagan, sadya, o hindi? Lahat ng ito, kung tayo ay lalapit sa presensya ng Panginoon, humingi tayo ng tawad dahil ayaw niya ng kasalanan. Nakukuha niyo po. At alam natin na kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon, nandun yung kanyang provisions, nandun yung kanyang power para sa ating lahat. Okay? Dahil ang Panginoon natin ay banal. Amen. Sige po. Number 2, God is a personal God. Paano niya pinahayag ang kanyang sarili kay Moses? Sabi doon sa Exodus 3:6. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face
because he was afraid to look at God. Okay, makikita natin dito that ang Panginoon ay Diyos na kung saan may gusto niya ng merong personal na relasyon sa kanyang mga anak. Okay? Kung makikita natin dito, sabi doon, I am the God of your father, Abraham, Isaac, and Jacob. Ang ibig sabihin nun, God is a personal God. Meron siyang concern sa ating lahat. Nararamdaman niya yung nararamdaman natin. At sabi doon, siya rin ang nakakaalam kung saan tayo nasasaktan, kung kailan tayo nalulungkot, at sa lahat ng meron tayo, yung miseries, yung grief over our wrong choices in life. Even yung mga anak ng Diyos na merong tinatawag na parang nagre-rebelde sa Kanya. Mga kapatid, ang Panginoon natin ay gustong magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Kung paanong pinangako kay Jacob, kay Isaac, at kay Abraham, ang lahat ng ito makikita natin, even sa lahi ni Moses, ipinakita ito ng Panginoon. Bakit? Because God cares. Because God loves us. Kanyang pinangako, kanyang tuto pa rin. Mga kapatid, binavalue po ng Panginoon ang ating personal na relasyon sa Kanya. Kung tayo lamang po ay patuloy na magsusurrender, isusuko natin ang ating buhay sa Kanya. Hindi lang ang ating buhay, kundi yung ating career, yung ating plano, yung ating pamilya, yung ating trabaho, and even ourselves. Binavalue ito ng Panginoon. Kung tayong lahat ay papasok sa covenant with Him, yung sa ating pakikipag-isa, tandaan natin that God created us. He knows us. Kilala niya tayo. At the same time, ang gusto ng Panginoon ay tabihan ka. Ang gusto ng Panginoon ay hindi lamang na parang tabihan ka. Ang gusto pa ng Panginoon ay pumasok siya sa buhay mo. Hindi lang niya gustong pumasok sa buhay mo, gusto niyang turuan ka na i-drive yung buhay na meron ka. He will not control you, hindi niya tayo kukontrolin, but ipapakita niya sa buhay mo, sa iyong pakikipagrelasyon sa Diyos. Yung parang, yung pagmamahal sa kapwa ay parang hindi mahirap. The Lord will guide us, the Lord will protect us, the Lord will reveal Himself to us. Paano? Kung tayo ay sabay na lalakad na kasama niya. Nakukuha po. Kung paano siya tapat sa panahon ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac, ganun din siya katapat sa panahon po natin ngayon. Andyan pa po kayo. Okay. Sabi doon, God is a personal God. Sabi doon sa John 10:3, the watchman opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. Mga kapatid, God is a personal God. He knows us, kilala niya yung pangalan natin, alam niya yung longings natin, alam niya yung sakit na nararamdaman natin, alam niya na tayong lahat ay may mga pangangailangan. At sa panahong ito, siya ay tapat, hindi siya nagbabago sa iyong pakikipagrelasyon sa Kanya. Kaya nga sabi doon, kung tayong lahat ay tupa at ang Panginoon ang ating pastol, sabi doon, the sheep listen to His voice, God call His sheep sa Kanyang pangalan, and He will lead them out. Dito ay pinapakita ng Panginoon na kilala ka niya at gusto niyang ikaw ay magkaroon ng malapit na relasyon sa Panginoon. Dahil siya is a personal God. Kaya nga sabi doon, di ba? Kahit na yung hibla, yung bilang ng buhok mo, okay, alam niya lahat ang ito. He knows your name. He even knows the number of your hair. Dahil gusto ng Panginoon na tayo ay mapalapit sa Kanya, lumakad kasama niya, magkaroon ng fellowship kasama niya. Okay? Hindi po siya malayo
sa buhay ng bawat isa. Kung tayo lamang ay mananatili sa kanyang presensya, tatawag sa kanya, because Jesus is our personal friend and He is our God. Amen? Okay. So dito makikita natin, God cares about doon sa mga small details of our lives. God is also concerned doon sa ating mga big issues na hinaharap, even our victories and failures. Concerned din siya rito. God is aware and involved doon mismo sa pinakamaliit na kailangan na kanyang mga anak. Kaya naman mga kapatid, sa lahat ng pagkakataon, tandaan natin na tayong kanyang mga anak ng Diyos, kung paano niya hindi pinabayaan ng mga ibon na kumakain sa oras, kung paano niya inalagaan even yung mga bulaklak, no? Na ilang araw lamang ay mag-fade. Kaya niyang ingatan ng lahat ng ito. How much more na tayo ay kanyang iingatan dahil God wants to have a personal relationship with you. Number 3, God is our Savior. Ang sabi doon sa Exodus 3:7, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. Dito makikita natin that God clearly state that He has seen the sufferings of those He calls my people. Kung tayo ay kanyang mga anak, He hears our suffering. Siya ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Hindi niya lang ito nakita, kundi naririnig niya rin yung ating mga iyak. Iyak na kung saan may marami kang hinagpis, marami kang gustong gawin, marami kang gustong ayusin sa buhay mo, sa pamilya, sa karir, sa trabaho, sa lahat. God hears or heard your cry. At dito makikita natin, kilala niya at alam niya ang sitwasyon ni Moses sa pagkakataong ito. Kaya naman, kanyang nilid ang bansang Israel palabas ng Egypt dahil narinig ng Panginoon ng kanilang mga iyak, katulad ng ipinangako, sila ay dineliver sa kamay ng mga Ehipto dahil may plano ang Diyos na dalahin sila sa promised land, at yun ang pangako niya kay Moses. At this time makikita natin, since ang Panginoon ay Diyos ng tagapagligtas, hindi niya hinayaan ang bansang Israel, ang mga Israelita, na maubos lahat sa kabila ng kanilang pagre-rebelde. Still the Lord provide their needs. Kaya sabi dun sa Exodus 3:8, so I have come down to rescue them from the hand of Egyptians, and to bring them up out of that land into a good spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Ang sabi doon, the Lord will bring them out doon sa good and spacious land. Hindi lang sa malawak na lugar, kundi sabi doon, yung lugar na yun ay merong milk, flowing with milk and honey. Ang ibig sabihin, maganda yung lugar, at the same time, nandoon yung tinatawag nating provision ng Panginoon. At kahit na ito ay napapalibutan ng 7 bansa, okay? Dito makikita natin na ang 6 na bansa, napapaikutan to ng 6 na bansa, ay dito makikita natin ng Diyos, still, He save and provide, lalo na kapag ito ay kailangan niyang iligtas ang mga taga-Israel. Kaya naman, kahit na sabihin yung mga taga-bansang Israel ay ayaw sa Panginoon, nabuhay sila ng taliwas sa gusto ng Panginoon, still sabi ng Panginoon, pangako niya, they will bring them to a promised land. Okay? And then, Matthew 7:13, ang sabi doon, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road
that leads to destruction, and many enter through it. Mahal ang Panginoon ng lahat ng tao sa mundong ito. Katulad mo, katulad ko, kasama tayo ron. At nakikita ng Panginoon ang kaawa-awang kondisyon ng tao kapag wala siya. Kaya naman gusto ng Panginoon na tayong lahat ay kanyang i-lead. Gusto ng Panginoon na tayo ay i-free up, o tayo ay kanyang palayain doon sa bondage ng kasalanan. Sa lahat ng taong nabubuhay sa kadiliman, mga taong nagsasabing walang purpose yung kanilang buhay, sa mga taong walang direksyon ng kanilang buhay, sa mga taong nagsasabing walang saysay ang buhay na ito. Lahat ng ito, kahit na ang tao ay naglalakad papunta sa pagkasira ng kanyang buhay, still, the Lord loves us. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya naman, maraming tao ang papasok doon sa malawak at daang na kung saan parang kay dali-dali. Pero ang sabi ng Panginoon, follow Him. Even though na ang buhay ay hindi parang mahirap, ay hindi madali, but He will help us. Even yung road na sobrang napaka-deep up and down, parang yung perspective mo sa buhay parang walang saysay and everything, sabi doon, the Lord will lead us. Bakit? Because He is our Savior. Amen po? Kaya makikita natin mga kapatid, dito natin makikita that ang plano ay may magandang plano, ang Diyos ay may magandang plano talaga sa tao. Sa John 10:10 ang sinabi, the thief, si Satanas, comes only to steal, kill, and destroy. Nagpunta si Satanas para tayo ay nakawan ng kaligayahan, tayo ay nakawan ng buhay na maayos, sirain yung ating sarili. Nagpunta siya para i-destroy yung family, yung government, yung nation, even sa church. Kasi yun ang purpose niya. Pero ang sabi ng Panginoon, I have come that they may have life and have it to the full. Kaya makikita natin sa buhay po nating ito, okay, katulad ng ipinangako ng Panginoon, kaya kanyang iligtas. Dahil ang Diyos ang ating mabuting pastol, tayong kanyang mga tupa, tayo ay kanyang tupa. Kaya naman kapag tayo ay tinawag ng Panginoon, ang kanyang anak ay nakikinig. Ang kanyang anak ay tumatalima at susunod sa Panginoon. Bakit? Sa lahat ng mga sa lahat ng sa bawat oras at sandali ng buhay natin, gusto ng Panginoon na tayong lahat ay magkaroon ng abundant life, meaning something more meaningful, hindi lamang doon sa material at prosperity. At nagsisimula ang abundant life na ito, saan? Nagsisimula ito una sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pag sinabing abundant life, kasama rito yung eternal life na ipinangako niya. Pag sinabi nating abundant life, kasama dito yung yung eternal perspective natin, yung heavenly perspective, that after this life ay meron pang buhay na kasunod. Kasama doon sa abundant life, yung sinasabi ditong kaya ng Panginoon na ikaw ay kanyang palaguin upang magkaroon ka ng patuloy na pagtitiwala at makilala mo ang Diyos. At kasama po doon sa tinatawag nating abundant life na pinangako niya sa John 10:10, ang buhay mo ay magmamanifest yung bunga ng banal na espiritu. Yung love, joy, peace, kindness, goodness, meekness, yung self-control. At habang tayo ay gusto ng Panginoon tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan o yung abundant life, the Lord will help us. Kung tayo po ay tatawag sa Kanya, tandaan natin that Jesus, God, is our Savior. At ito yung isa sa magandang pangako niya bago tayo magwakas. Ang sabi doon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sinasabi sa Biblia na tayong lahat ay katulad ng tupa na nagkanya-kanya ng landas. Tayong lahat ay nagkanya-kanya ng diskarte sa buhay.
Hindi ito yung gusto ng Panginoong daanan natin. Tayong lahat ay kailangang maligtas, hindi sa pamamagitan ng ating mga sarili. Gusto tayong iligtas ng Panginoon doon sa paraan na kung saan ito yung dapat nating gawin. Kaya pinagkaloob niya si Jesus, pinadala niya yung kanyang nag-iisang nagbugtong na anak para siya ay mamatay sa ating mga kasalanan at upang tayo ay iligtas sa tiyak na kapahamakan. God is our Savior from hell, God is our Savior from sin, and God is our Savior from Satan. Ang tanong, tayo ba ay lumapit na sa Panginoon at tayo ay tumalima sa alok ng sa kaligtasang inaalok ng ating Panginoon? Saan tayo lalapit? Sa Diyos? O tayo patuloy na gagawa ng kasalanan? O tayo ay makikinig kay Satanas? Gusto mo magkaroon ng buhay na kung saan buhay na handang sumuko at isuko sa Panginoon ang lahat? Lapit tayo kay Jesus. Kung gagawin natin siyang ating Diyos at tagapagligtas, ito ang sigurado. In Him shall not perish, but have eternal life. Nawa po sa gabing ito ay nagkaroon tayo ng kahit paanong pumukaw sa inyong damdamin. Sa mga napag-usapan natin, sa ating mga na-discuss, okay? So in application po ng ating pag-aaral, continue reading the Bible. Meron tayong pinapadalang araw-araw na daily reading plan ng Bible. Nakapost ito sa group chat natin. Nakapost ito dun sa ating Facebook private na group. Nakapost din ito sa ating po sa mga kapatid na i-share din po nila. Continue reading it and write down what you discover about God's character sa lahat ng ating pong binabasa. Bakit? Ang sabi dun sa next slide, the greatest thing in the life of every believer is ano raw? To know His God, His Creator, Lord, and Savior. The greatest thing in the life of every believer is to know His God, His Creator, and His Savior. Next week, or maybe in your life group, pag-usapan natin ito. Sabi doon, please answer the following application question for submission next meeting. Okay? Sabi doon, are you still worrying about your future? Do you trust do you trust that your life and future is now in the loving hands of God, and why? At pwede mo rin siguro masagot yung mga tanong na who am I? Why am I here? And where I am going? At pangatlo, have you received Jesus as Lord and Master of your life? Are you willing to follow and obey Him for the rest of your life? Nawa po sa gabing ito, tayong lahat ay na-encourage at isa pong kagalakan na kayo mismo ay ma-experience ninyo ang karakter and attributes ng ating Diyos. We still have 6 more session sa seryeng ito. At sa mga hindi nakapanood ng 1 and you want to review itong part 2, you can visit yung pong YouTube channel natin dahil doon po ay nakapaskil lahat. Again mga kapatid, purihin ang Panginoon sa gabing ito. Sa Kanya lamang ang papuri. At sa pagkakataong ito, kung kayo po ay merong tanong, merong kayong gustong malaman pa tungkol sa napag-usapan natin, kung may bumabagabag sa inyong damdamin, you can message us. Okay? Nandito po kami para sa inyo. Meron po tayong chat doon sa Facebook. Mag-iwan lang po kayo na message and we love to hear from you. We will connect po sa inyo. Okay po? Sige, tayong lahat ay manalangin. Again, maraming salamat sa mga kapatid natin na kasama natin sa Zoom. Sa mga kapatid natin na nanonood po sa Facebook Live. Nawa po ay napagpala tayo ng maikling pag-aaral na ito at panatiliin po nating magbasa, isulat ang karakter ng Panginoon sa mga nabasa natin at makikita po natin how good and great is our God. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your faithfulness,
for your love, for your kindness. Thank you, Jesus, because you are our Savior and Lord. And help us, O Lord, to listen to your voice, to obey your command, to follow you, and be completely dependent po sa Panginoon. Though there are times that we are self-sufficient, na parang hindi ka namin kailangan, patawarin mo po kami, Panginoon. Sa totoo po nito, Panginoon, ikaw lamang po ang aming kailangan at ikaw lamang, Panginoon, ang aming inaasahan. Patuloy kaming nagpapakumbaba at patuloy na dumadalangin, Panginoon. Minsan pa ay abutin mo po ang panalangin ng mga kapatid kong ito na makita kanila ng mukhaan, maranasan nila ang kapangyarihan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. At ang dalangin ko, Panginoon, sa gabing ito, nawa ay datnan mo kaming lahat na tapat na naglilingkod sa iyo hanggang sa iyong muling pagdating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.